Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabalik topic tayo. Ayan. Idol, ang asawa ko ay may kabit. Tapos ang pera niya hindi binibigay sa akin. Kapag hihingi ako ng pera, galit na galit pa siya. Halos patayin ako kapag nangihingi ako. Sinabihan niya ako, lumayas na daw ako. Tapos ang kabit ng asawa ko, mas matapang sa akin, idol. Anong gagawin ko po? Sana mapayuhan nyo ako kung ano ang gagawin ko. Please tulungan mo ako. So yung ating sender ay isang babae. Sabi niya ay may kabit yung asawa niya. At the same time matapang pa yung kabit ng asawa niya. Kapag once na nanghihingi ito ng pera sa kanyang asawa ay nagagalit ito. Halos nga daw patayin siya sa galit kapag once na ito ay nanghihingi. So nagpapa-advise ko ano pa dapat yung gawin niya. So syempre magbibigay tayo ng opinion. Para sa akin mga kasawi, kapag ganito yung legal husband mo na halos kang patayin, lahat ay galit na galit kapag once na ikaw ay nanghihingi ng pera. Kung talagang nananakit na yung asawa mo, mas maganda na ipabarangay mo yung asawa mo. Kung ayaw mo naman na mapahiya yung asawa mo, ay mas maganda na sabihin mo sa side ng asawa mo, sa magulang niya, sa papa niya, at sa side mo din para sila yung magbigay ng aksyon. Kausapin nila yung asawa mo na ganito na yung inyong relasyon, hindi na nagiging maganda dahil meron ng kabit ang kanilang anak. Tapos kung wala pa rin ginawa yung pamilya niya, nung sinabi mo sa kanila, so ibig sabihin, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Mas maganda na pagbigay alam mo sa barangay para naman kausapin kayo ng barangay, ano ba yung pasya niya. Tapos kung wala pa rin talagang ginawa ang barangay at kung wala pa rin pagbabago yung asawa mo, mas maganda na bigyan mo na siya ng ultimatum na aksyon. Total naman pinapalayas ka niya. Mas maganda na umalis ka na sa iyong tahanan, huwag ka nang magpakamartir. Kasi kapag once na nagpapakamartir ka, yung lalaki ay dyan maiin sa sarili niya, mahal ako niyan, di ako kayang iwan yan. Kasi ilang beses niya nang sinasabi sa'yo, lumayas ka na, umalis ka na, tapos syempre may kabit na siya, andyan na yung tipo na hindi ka na nagiging mahal niyan. Kasi ang tingin niya na sa'yo ay kontrabida sa buhay niya. Yung tingin niya na sa'yo is talaga niya. Sobrang wala ka ng kwenta sa buhay niya. Kasi meron na siyang third party. Doon niya na ibibigay yung pagmamahal niya doon sa kanyang kabit. Tapos yung kabit niya ay matapang pa sa'yo. Kasi syempre, alam niya na may laban siya sa'yo dahil siya na yung mahal kumpara sa'yo. Kaya yung ending, kung matapang pa yung kabit, tapos nagsasabi pa ito sa asawa mo, yung asawa mo naman, ikaw yung papagalitan niya, ikaw yung sasaktan niya para tigilan na yung kabit niya. Kaya mas maganda, wag ka nang magpakamartir pa sa asawa mo, lisanin mo na yung bahay mo, mas maganda na magsimula ka ng sayo. Kaya pag once sa bumalik naman yung asawa mo sayo, ay wag na wag ka nang bumalik pa. Kasi ang isang tao, kapag nag-cheat ito ng ilang beses sayo, hindi na yan magbabago hanggang tumanda na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag once sa paulit-ulit ang ginawa ng isang lalaki sa inyo, so ibig sabihin, hindi na yun tukso. Choice niya na yun kung gusto niyang kumabit. Choice niya na yun na lokohin ka niya. Kaya kung ako sa'yo, mas maganda na mag-move on ka na lang. Hayaan mo na lang siya. Pakawalan mo na siya at mahalin mo na yung sarili mo. Para naman makapag-move on ka sa sarili mo, magpaganda ka, gawin mo yung mga dating hindi mo ginagawa, kaya mo nang gawin kapag once na pinalaya mo na yung asawa mo, mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi, yung akin suggestion tungkol dito sa ating sender. Sana maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.